pinatay nila yung ilaw, tapos nag-ano-ano. Ay, nagtitipid na sa kuryente yan. Hindi ko lang, may dadating na lalaki, na babae, tikbala, niligalig ng mga estudyante dito. I'm the girl who travels and I'm the gay who travels. Yeah. Oh, Volkswagen yan, oh. Good morning. So ngayon, this is already my day 4 here in Shanghai and now I'm going on a day trip to Suzhou. So yun, actually na-late muntik na akong malate naman kasi hindi naman nabanggit sa akin din nung tour guide kung saan yung exit kung saan yung exact meeting place kung saan ang exit kasi usually most tours from Shanghai ay nagde-depart or ang meeting place ay sa People's Square. So, magbavari na lang siya depende sa exit. Pero kasi malaki talaga ang People's Square. So, you have to know kung saan mismong exit kayo mag-meet. Yung tour ko kahapon sa Jiaxing or sa Wuzhen ay sa exit 1. Tapos ito naman dito sa exit 8. Yan, wait lang yan. Natagal yung lens. Zoom natin. Yan, exit 8. Mababait naman sila. Hindi naman sila kasi strict talaga sa Japan. Pagaya sa Japan na talagang pag late ka, iiwan ka talaga nila. Pero of course, huwag kayong kagaya sa akin na magiging cause of delay. Actually, hindi pa nga umaalis kasi piling ko meron pang mas late sa akin kasi may hinihintay pa si kuya sa labas. Ayun o. Ay, sorry. Ayan, may hinihintay pa siya yung tour guide namin. You can book this tour on Klook through the link in the description box and use this promo code on all of your bookings on Klook para makatipid kayo, pandagdag pagkain at pamasahe nyo din yan. And if you also have bookings on Agoda or on Get Your Guide, you can also use these promo codes dahil sa hirap ng buhay ngayon, hindi na natin deserve na magbayad pa ng full price. So, ang first destination natin for this tour is the Humble Administrator's Garden. Actually, bago makarating dito, ang nangyari talaga dun sa setup namin sa tour, mula dun sa tour bus, naging pinalipat ako sa isang van, tapos 4 lang kaming nagtutour. Tapos hindi sila marunong mag-English lahat. So ngayon, ang ginawa ko, nagsabi na lang ako dun sa tour guide, since hindi ko rin naman maintindihan yung mga sasabihin niya, nagpaalam na lang ako pwedeng humiwalay na lang ako. Then, mag-meet na lang kami sa isang meet-up point before umalis para dun ko sila i-meet na hindi ako maiiwan. At least nakaikot ako, hindi ko na kailangang intindihin pa yung mga sinasabi nila since hindi rin naman ako makaka-relate. So, ayun. Enjoy ko na lang muna itong paligid kasi fairness, ang ganda. Mamaya, mas marami pa tayo makikita doon. Ang ganda ng lugar, pero ang daming tao. Like, parang feeling ko dinadayo talaga to. Puro turista rin. Partida Friday pa ngayon, ha? Oh. Halos kahit saang sulok may tao. So, siguro parang hindi rin naman tayo mawawala since nag-solo lang din naman ako. Sundan ko na lang tong mga nagtutour. Sundan ko na lang kung anong direction sila papunta. Yan o, tinan nyo, ang daming tao. Ang daming nagtutour. Pero super ganda. Wala akong masabi sa ganda ng place. Humble Administrator's Garden was designed during the Ming Dynasty in 1513 and it is celebrated as a masterpiece of Chinese landscape design
featuring a central pond, delicate pavilions, covered bridges, and winding paths designed to reflect nature. You can actually go to Suzhou ng DIY, pero in my case, nag-avail na lang ako ng Chinese tour kasi wala din namang available na English, and as a first-timer, medyo intimidated pa ako na mag-commute sa labas ng Shanghai. Usually, mas mura din yung mga Chinese tours kaysa sa English tours. Be sure lang na ready ang Google Translate and WeChat nyo to communicate with your tour guide. You can also ask the tour guide if pwede mag-meet na lang kayo at a specific area before umalis sa current location nyo para mas marami kayong time na makapasyals since hindi nyo rin naman maiintindihan yung mga topic na mapag-uusapan nyo. Actually ngayon, nagtagpo rin kami ng tour guide ko tsaka yung ibang mga kasama namin. So, yun. At least hindi na ako maiiwan kasi malapit na rin kayo umalis dito in a few minutes. And I think pare-pareho lang naman yung itsura nito kahit sa kabilang side. So, okay na din. At least, nauna na ako na makita tong magagandang area, magagandang parte dito sa area na to. Yan nga pala, before anything else, wag niyong kakalimutan ng passport nyo. Lalo na sa mga gantong tours or basta, you always have to bring your passport with you. Kasi, yun talaga yung pinaka-hinihingi every time na meron kayong pupuntahan na merong entrance. Ganon. Hindi na halos sinecheck yung QR code ng Klook or ng anumang tour agency. Basta passport lang yung pinaka-hinihingi. Dito na kami ngayon sa next destination namin, ang Zhoushan. And as you can see here, ang daming nagpe-field trip. Mga estudyante dito. Yan yung mga estudyante. Pa-field trip lang sila dito. Okay, so ngayon, papunta na kami ngayon dun sa ancient town or dun sa Zhoushan scenic area or Zhoushan water town. Parang ganon. Basta ilalagay ko na lang yung tamang pangalan ng area. Niligalig ng mga estudyante dito. Well, naging estudyante rin naman ako noon. So, sige. Maligalig din naman ako nung bata ako. So, sige. So, itong Zhoushan Water Town na isang national tourist attraction pa. Zhoushan Water Town is not the only #1 water town in China, but also one of the top 10 tourist attractions in China favored by the European people. Here, you can feel its long history of about 1,000 years and admire the authentic features of water town in regions south of the Yangtze River in China. Lunch muna tayo, guys. So, ito, in-order ko to ito daw yung best seller nila dito. Bali, pork daw to. So, mamaya, lalagay ko na lang yung English name ito kung kaya kong mailagay. Tikman natin kung masarap. Try muna natin mataba talaga siya. Madami siyang laman, pero madami rin siyang taba. So, natin. So, ito. Yan siya. Basta masarap siya. Hindi ko alam kung anong kalasa. May kalasa siya na rin na luto ng baboy sa Pilipinas, pero masarap siya. Hindi ko alam, may dadating na lalaki, na babae. Tikbala, charot, ko alam. Sorry na, hindi talaga ako marunong mag-chopsticks. So, ito pala yung restaurant na kinainan namin. Ito siya, kung gusto nyo yun siya i-try. Bali, katapat lang siya nitong
of this for today. Actually, somewhat similar lang din naman siya dun sa Jaxing or dun sa Wuzhen na water town. Pero syempre, every water town naman has its own charm. Actually, meron talagang malapit na water town sa Shanghai. Ano ba, ilalagay ko na lang yung name nun. Zhujiaojie yata yun, yung name ng water town na yun sa Shanghai. Pero syempre, mas gusto ko lumabas ng Shanghai to explore more cities para matik natin lahat ng mga cities dito sa China. Kasi napaka-interesting bawat city dito sa China, may parang iba-iba yung kultura nila. Actually, hindi ako sure kung ano to, pero mukhang mochi naman siya. So, tikman lang natin. Mukhang masarap naman siya. Ano siya? Tikman natin. Medyo lemony. Parang may pagka-lemon yung lasa niya. Siguro kaya siya dilaw. Restaurants over here. More restaurants, more water, and more bangka over here. Madami lang talaga nag-yosi kahit saan. Yun talagang kultura ng China. Wala yosi kung yosi everywhere. Kaya sobrang ang hirap pag nalalanghap mo yun. Kasi diba, syempre, second-hand smoking is dangerous for your health. Parang mas mabuti pa ikaw na yung manigarilyo kaysa ikaw yung makalanghap. Ay. And yan, natakam ako. Yan, try lang natin yung mango. Ay, no, mango sundae siguro yun. Ito siya. Try tayo. Mango. Ano tayo? Sarap. Sarap kumain ng kumain. Welcome to Kyoto! Puro bamboo. Akala mo ng kimono forest siya. Okay, I'm finally back here in Shanghai. So ngayon nandito ako sa People's Square Subway Station, Line 2. Yun, so papunta ako sa Yuyuan Garden. Magkikita na kami ni Shami doon. And yan na yun. So from Line 2 dito sa People's Square, magta-transfer ako sa East Nanjing Road. Then, transfer to Line 10, going to Yuyuan Garden. Ayun, from East Nanjing Road, one station na lang going to Yuyuan Garden. Ito na yung bukana ng Yuyuan Garden. So, mula dun sa exit 1, dun sa subway, diretso lang kayo pa kanan, then kanan ulit.
Yon, dalawang kanan lang naman yung pupuntahan nyo. Hindi ko lang na-videohan kanina, pero ito na yon. Ang ganda ng mga pailaw dito. Kaso sarado na daw yung mismong Yuyuan Garden. Pero bukas naman yung mga stores and buhay na buhay siya. Oh my gosh, daming food options as usual. Sarap na naman kumain dito. Oh, mayroong toy store. May White Rabbit ulit dito. Ganda naman dito. Ayan, so ito na yung pinaka-sentro ng Yuyuan Garden. Unfortunately, sarado siya hanggang 4 p.m. lang siya. So if ever na gusto nyong makapunta dito, kailangan mga before 4 p.m. nandito na kayo. Pero yung mga pailaw, kung hindi ako nagkakamali, hanggang 10 p.m. to bukas. Ayan, may light show na daw kanina, na-miss ko yung show. Patingin nga, patingin Mare. Ganun lang. Saan? Ah. Pinatay nila yung ilaw, tapos nag-ano. Ay, nagtitipid na sa kuryente yan. Ayan, finally reunited with Maring Shami. Nabuhay. Yeah, I'm the girl who travels and I'm the gay who travels. Yeah. Yes, the tandem. Ngayon naghahanap na kami ng kakainan. Sa laki ba naman ng lugar? Gabi, anong sukat kaya ng lugar na to? Sa laki nito, Diyos ko, good luck kung maikot nyo to ng isang buong gabi. Kulang ang isang gabi sa inyo para maikot to. Pero anyway, explore na natin yung area saan tayo kakain. Si Maring Shami ang bahala sa atin. Saan tayo kakain. So dito na kami nag-decide ni Maring Shami kumain ng dinner. So para siyang malaking food court sa loob. Marami mga option. O ayan, nakakita na tayo ng Shanghai sa Shanghai. So ito yung in-order ko. Sana masarap siya. 32 CNY. Shanghai style fried noodles with beef. Sabi kasi nila bestseller nila to. So try na natin. Yung best seller na noodles na in-order ko. Mukhang masarap. For 32 CNY. Sorry, hindi ako marunong mag-chopsticks. So, unahan ko na kayo. Okay siya. For me, ha? Okay siya. Appreciate ko naman siya. Tignan mo ko. Go! Pwede ko to. Ay, order ni CJ. Ano ba ito? Parang chow yet, no? Yeah. Ako kasi mababaw lang kaligayahan ko. Masarap naman siya for me. Ikaw ba? Anong verdict mo? Shami Sarap, approves. medyo maanghang siya. Pero yung anghang niya, Sipa lang. oo. Parang hindi sili, parang paminta. Anghang. Tapos, hindi masyadong mantika, hindi rin masyadong maalat. And matamis-tamis. Ayan. Our food expert. Wow. Ganda! Wow! And here are the total expenses for this day. Bale, hindi nakasama dito yung tour package since included na yun sa pre-travel expenses ko. At maraming salamat sa panonood mula sa umpisa hanggang sa dulo. So please like and subscribe and follow me on my other social media accounts. Marami na rin akong na-upload ng mga travel guides on my TikTok account na baka makatulong for your next travel. I'll see you again on the next video. Bye-bye!